Magandang gabi po, ito ang EuroTV Primetime Balita. Kami po ang inyong magiging tagapaghatid balita. Ako po si Henry V. Nicolas. At ako naman si Vanessa Cleofas. Para sa detalye ng mga balita sa nagpapatuloy na investigasyon ng Senado sa isyong kinasasangkutan ni Pastor Apollo Kibuloy hinggil sa pang-aabuso sa ilang mga kababaihan, nadadawit naman ngayon sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte sa isyu ng pagtanggap umano ng mga ito ng baril mula kay Kibuloy. Yan ay matapos lumutang ang isang saksi na di umano'y magpapatunay sa mga ito dahil personal raw niya itong nakita. Para sa kabuuan ng balita, si Criza Lopez. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Committee on Women, Children, Family Relation and Gender Equality sa Senado, ilang mga saksi pa ang nagsiwalat ng mga aligasyong kinasasangkutan ng leader ng religious group na Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy. Isang saksi pa ang humarap sa pagdinig, si alias Rene, na nagsiwalat ng pagtanggap umano ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at anak nito na si Vice President Sara Duterte ng mga bag ng iba't ibang baril mula kay Kibuloy. Nagtrabaho daw bilang landscaper si Rene sa Glory Mountain kung saan personal niyang naranasan ang mga pang-aabuso mula sa lider ng simbahan at mga pagdating ni Kibuloy sa Glory Mountain. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nagagandahan sa aming landscape sa mansyon niya, sinasampal niya po kami at pinahampas. Base sa paglalarawan ni Rene, dinadala ang mga youth member na hindi umaabot sa kota ng pamamalimos sa Glory Mountain at doon pinagtatrabaho upang pagsilbihan si Kibuloy. Ang masama pa rito, inakala raw nila na ibibigay na sa kanila ang ipinangakong scholarship, ngunit dinala raw sila sa Glory Mountain at hindi na nakapag-aral pa. Sa testimonya din ni Rene, sa tuwing dumadating si Kibuloy sa Glory Mountain sakay ng kanyang chopper, may dala itong malalaking bag na naglalaman ng iba't ibang uri daw ng mga baril. Inilalatag daw ang mga armas sa tent na katabi ng mansyon ng lider ng simbahan. Dito na nadamay ang pangalan ng dating Pangulo na si Duterte at ang dating mayor ng Davao at ngayon vice-presidente na si Sara Duterte. Minsan daw ay nagtutungo ang mag-ama sa mansyon ni Kibuloy sa tuwing aalis na ito ng mansyon, bit-bit na nito ang mga bag ng armas. Pupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Sinubukan naman daw niya na umalis sa Glory Mountain ngunit hindi naman siya pinayagan. Sa halip ay inassign pa siya bilang personal assistant ng high-ranking official ng KOJC. Hindi na naiwasan ni Rene na lalong maging emosyonal nang alalahanin niya ang naranasang pang-aabuso na pinahintulutan naman daw ni Kibuloy. Yako na. Pinipilit niya po ako i-blowjob at i-masturbate siya. Nang subukan daw niya na isumbong sa executive secretary ng KOJC na may pangalan na Eleanor Cardona, sinigawan at sinampal lamang daw siya nito. Taong 2020 naman ay pinagtrabaho siya bilang researcher sa news outlet ng religious group na SMNI kung saan obligado pa rin siyang mamalimos. Subalit nakaranas pa rin daw siya ng pananakit sa kamay naman ng isang tina San Pedro. 2021, umalis si Rene sa KOJC at sinabihan siya na huwag magsasalita tungkol sa religious group at sa mga nangyayari sa Glory Mountain. Din dito sa iyong affidavit na nagtrabaho ka sa SMNI bilang researcher. Pero sa gabi, ikaw ay pinapalimos. Ganun ba yung ano? Ganun ba sa SMNI? Researcher by day, pulubi by night? Yun ba yung utos sa inyo? At sino yung nag-utos ng ganito sa iyo? Opo, Madam Chair, researcher po ako sa SMNI News sa umaga. Tapos after duty po namin, 6 a.m. to 4 p.m. po. After 6 p.m. po kami mag-start ng mamalimos ng gabi.
Ito po yung utos pa rin po ito ni Kibuloy na dinadaan po kay SMNI CEO Marlon Rossetti at Department Head ng Propcom na si Tina San Pedro. Samantala, naglabas na ng sabina ang Senado na naguutos sa lider ng simbahan na si Quiboloy na sumipot sa investigasyon kaugnay sa umunoy pang-aabuso sa mga kasapi ng simbahan. Ito'y matapos pirmahan at pahintulutan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang sabina. Our institution, under the current Senate leadership, has made it its policy too. Yes, the subpoena against Apollo Quiboloy is out. Pinasalamatan naman ito ng senadora. Nangako rin ng senadora na hindi niya hahayaang makalusot ang mga umano'y pang-aabuso na isiniwalat ng mga saksi at biktima dahil lamang sa mga alitan sa politika. Sa lungat naman dito, nauna nang sinabi ni Quiboloy na hindi siya susuko sa Senado upang sagutin ang mga tanong laban sa kanya at haharap lamang sa korte. Para sa URTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino. Samantala, kasabay ng mabilis na pagbabago sa teknolohiya ang pagbilis din ng mga kabataan at kababaihan na nabibiktima ng online sexual abuse sa pamamagitan ng iba't ibang social media platform. Kaya naman patuloy ang panawagan ng isang mambabatas na solusyonan ng kasalukuyang administrasyon ang naturang problema upang maprotektahan ang mga ito. Sa karagdagan ng balitang yan sa report ni Alvin Pelobelio. Sa gitna ng paglawak ng mga social media platforms sa bansa, mas dumadami rin daw ang mga nagiging biktima ng online sexual abuse sa mga kababaihan at sa mga kabataan. Base sa pag-aaral na isinagawa ng International Justice Mission Center to End Online Sexual Exploitation of Children noong taong 2022, halos kalahating milyon ng mga batang Pilipino ang naging biktima ng online sexual exploitation. Dahil dito, ang Gabriela Women's Party may panawagan sa gobyerno. Sa isang pahayag, sinabi ni House Assistant Minority Leader at kinatawan ng Gabriela sa Kongreso na si Representative Arlene Brosas dapat daw pagtuunan ng pansin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nakakaalarmang kaso ng mga gender-based violence at online sexual abuse and exploitation of children sa gitna ng technology advancement at ng artificial intelligence. Karamihan umano sa mga nabibiktima ay ang pawang mga kababaihan at mga kabataan. Nananatili din aniya ang Pilipinas bilang isa sa mga hotspot para sa online sexual abuse and exploitation of children. Nakatakda namang maghain ng isang resolusyon si Brosas sa Kamara upang magsagawa ng investigasyon sa mababang kapulungan ng Kongreso sa nakakabahalang pagdami ng mga gender-based violence at pang-aabusong sexual sa mga kabataan online. Plano rin daw ng Gabriela na maghain ng isang panukala upang amyendahan ang anti-OSAIC at ang Anti-CSAM Act upang mapalakas ang mga batayan at mapanagot ang nasa likod ng mga pang-aabuso sa mga bata online sa ilalim ng Anti-Child Pornography Act of 2009. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobelio, sumasaludo sa bawat Pilipino. Ay may tuturing na mapanganib, lalo na sa karagatan. Ngunit sa kabila niyan, ginagamit pa rin ito ng ilang banyagang mangingisda laban sa mga mangingisda Pilipino upang maitaboy sila sa Baho de Masinloc. Kaya naman agad itong tinuligsan ng PFAR at sinabing DOJ na ang aaksyon sa naturang usapin. Ang detalye ng balita tunghayan sa aking report. Gumagamit raw ng cyanide ang mga Chinese at Vietnamese fishermen para sirain at itaboy ang mga mangingisdang Pinoy sa Baho de Masinloc ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Sa pulong balitaan nitong Sabado, ibinunyag ni BFAR spokesperson Nas Briguera na nagsumbong umano ang ating mga mangingisda sa BDM na gumagamit ng cyanide sa pangingisda ang mga banyagang bansa para sirain ang mga coral reef sa BDM. Sa kanilang pagtatala, umabot umano sa bilyong piso ang halaga ng nasirang corals ng China. Sabi ni Briguera, ang paggamit ng cyanide sa BDM ay magdudulot ng panganib sa buong marine resources, ecosystem at maging karagatan ng ibang bansa. Maituturing raw kasi itong lason sa mga marine resources.
Ipinang-uubayan na rin aniya nila sa Department of Justice kung aaksyonan ang reklamo laban sa China. So again, these are serious concern that we really need to condemn on the part of the BFAR because this actually compromises the integrity of the whole marine resources, not only of the Philippines but including adjoining waters of the other countries. Dagdag pa ni Breguera, seryosong usapin ang report na ito, bagay na kinukundina ng BFAR. Bukod kasi sa pagkamatay ng iba't ibang marine species sa paggamit ng cyanide, damay rin ang mga fish larvae. But this destruction of the coral reef in Baho de Masinloc is a clear case of illegal, unreported, and unregulated fishing. And if it's verified that indeed the Chinese fishers are using cyanide, this is clear violation. This is a clear case of IUU fishing, and China being, if I'm not mistaken, being a signatory to the UNCLOS, so they're committing a violation. Sinusubukan pang kunan ng EuroTV News ng pahayag ang Philippine Coast Guard o PCG hinggil sa naturang usapin. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas sumasaludo sa bawat Pilipino. Upang maprotektahan ang mga seasonal workers na ipinapadala ng Pilipinas sa South Korea, isang guidelines ang malapit na raw na makumpleto ng Department of Migrant Workers o DMW para sa mga nasabing manggagawa upang magkaroon sila ng mas maayos na kontrata na magbibigay sa kanila ng angkop na karapatan para sa kanilang kapakanan. Si Alvin Pelebelio para sa detalye ng balita. Inaasahang sa susunod na linggo ay makukumpleto na ng Department of Migrant Workers ang guidelines sa pagpapadala ng mga seasonal workers sa South Korea sa ilalim ng Seasonal Workers Program. Ang naturang Seasonal Workers Program ay kasunduan sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng Pilipinas at ng LGU sa South Korea. An LGU to LGU arrangement, meaning a Korean LGU to Philippine LGU agreement that is embodied in their so-called sisterhood agreements between LGUs, and that recruitment agencies or intermediaries are prohibited from participating in the SWP. Una nang sinabi ng DMW na nais nilang hawakan ang pagpapadala sa mga seasonal workers sa SOCOR dahil may tuturing pa rin daw na overseas Filipino workers o OFW ang mga ito. Ayon kay DMW Officer in Charge Undersecretary Hans Leo Kakdak, posibleng makumpleto na ng ahensya ang guidelines para magkaroon ng maayos na kontrata at maprotektahan ang kapakanan ng mga seasonal workers sa naturang bansa. Data we have is that there are 3,353 Filipino seasonal workers in Korea as of December 2023. The workers go through the regulatory systems and requirements in place under the DMW for the better protection of workers, for Filipino seasonal workers. At least until such period of time that the proper guidelines or issuances shall have been issued. Noong nakarang buwan nang magkaroon ng moratorium sa parehong employment at deployment ng mga seasonal workers matapos ang high-level consultation sa pagitan ng Embahada ng Republic of Korea, Bureau of Immigration at ng Department of Foreign Affairs upang matiyak ang proteksyon ng karapatan ng mga seasonal workers laban sa banta ng mga illegal recruitment, labor at welfare cases na kasalukuyang pinag-aaralan ng ahensya. Nauna na rin kinumpirma ng ahensya na halos 40 na mga reklamo ang natanggap ng DMW mula sa mga seasonal worker na may kinalaman sa lagay ng kanilang trabaho at sa unpaid salaries. Ang Department of Justice naglabas din ng kanilang opinyon sa SWP na LGU to LGU Sisterhood Agreement. Ayon sa DOJ, kinakailangan daw bumuo ng isang joint circular mula sa mga kaukulang ahensya upang mailatag ng maayos sa mga polisiyas at mga commitment sa parehong departamento para sa kapakanan ng mga OFWs. Sa ngayon, kanselado pa ang pagpapadala ng mga seasonal workers sa South Korea dahil hindi pa raw napaplansya ng ahensya ang panuntunan upang patuloy na matiyak ang karapatan at kapakanan ng mga OFWs. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobelio sumasaludo sa bawat Pilipino. Matapos ang nangyaring road rage sa pagitan ng isang driver ng SUV at isa pang sasakyan sa kalsada ng Subic, naglabas na ng show cause order ang LTO laban sa naturang driver na ginawa raw nitong hindi katanggap-tanggap. Alamin ang kabuuan ng balita sa aking report. Tinakbuhan nyo?
Ayan, babanggay niya pa uli. Palayin niyo na pare, palayin niyo, babanggay niya. Sino ba yung driver nung ano? Ipinag-utos na ng Land Transportation Office o LTO ang investigasyon para matukoy ang driver ng isang SUV sa nangyaring road rage kamakailan sa Subic Bay Metropolitan Authority. Ang naturang insidente ay nag-viral online kung saan makikita ang ginawang pag-abandona at tangkang pagsagasa ng SUV sa mga biktimang sakay ng isang Hyundai Eon. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, inatasan na niya ang Regional LTO Director for Central Luzon na mag-issue ng show cause order sa Fortuner driver. Harangan nyo! Wag! Harangan nyo sa tayo babanggay niyan! Tinimpi ko na doon sa kwan, Ranger. Yung kotse, matanda pa pala yung ano. Matanda pa pala yung... Pagkatapos kasing banggain ng SUV ang maliit na sasakyan, binalikan pa nito at inatrasan pa ang sasakyan na binangga nito. Maswerte namang nakalabas ang dalawang sakay ng Hyundai Eon. Hindi raw katanggap-tanggap ang inasal ng driver kung saan matapos umanong banggain ay tanakbuhan pa ang kanyang responsibilidad. Nagpasalamat naman ang opisyal sa nag-upload ng video at sa mga testigo na nagbigay ng conduction sticker number ng Toyota Fortuner kung saan identified na umano ang pagkakakilanlan ng babaeng driver. Sa pinakabagong update, pinatawan na rin ng 90 days preventive suspension ang driver's license ng naturang SUV driver. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino. Samantala, matapos ang ilang buwan mula nang huling maglabas ng single ang singer at pop star royalty na si Sarah Geronimo, may collaboration naman ito kay Billy Crawford, kung saan kasama niya ito sa music video na pinamagatang My Mind. Samantala, sa iba pang balitang showbiz, ipinakilala na sa publiko ang mga bagong kandidata sa Miss Universe 2024. Ang kabuuan ng balitang entertainment mula kay Sam Martos. Naglabas na ng bagong single o music video ang singer at pop star royalty na si Sarah Geronimo kasama ang singer at tinaguriang pambansang host na si Billy Crawford na may pinamagatang My Mind. Sa YouTube account ng pop star royalty, binahagi nito ang kanyang bagong music video kasama si Billy kung saan mabilis ito nag-trending online. Sa naturang music video makikita ang tila international vibes at world-class performance na tatak Pinoy. Kitang-kita rin ang husay ni Sarah at Billy na talaga namang hinangaan ng kanilang mga fans. Samantala, samot-saring komento at papuri naman ang natanggap ng dalawa sa kanilang mga tagahanga. Ayon pa sa komento, pinatunayan lang daw muli ni Sarah Geronimo na siya ang Queen of Pop dito sa Pilipinas. Naggagandahan at nagseseksihan sa entablado. Yan ang makikita sa kakatapos lang na press presentation ng Miss Universe Philippines 2024 kung saan pinakilala na sa publiko ang 55 opisyal na kandidata na sasabak sa Miss Universe ngayong taon na gaganapin sa Mexico. Ilan lang sa mga pamilyar na mukha na muling sasabak sa kompetisyon ay sina Tisa Manalo ng Quezon Province, Alexie Brooks ng Iloilo at iba pa. Kasabay nito, itinalaga na din ang mga kandidato at kandidata ng Miss Philippines at Mr. Pilipinas Worldwide 2024, katulad lang nila Mr. Pilipinas Cosmopolitan Emerson Gomez, Mr. Pilipinas Supranational 2024 Brandon Espirito, Miss Eco International Philippines Chantal Elise Smith at Althea Ambrosio bilang Miss Supranational Philippines 2024. Samantala, dinaluhan naman ito ng iba't ibang personalidad katulad na lang nila Sam Bersosa, Shasha Padilla, Miss Universe 2012 First Runner-up Janine Togonon, Miss Universe 2023 Michelle D, Executive Vice President na si Walter Tayag, National Director Shamsi Supsup, naroon din si Miss Universe Philippines 2021 Beatrice Luigi Gomez na siyang nag-host sa nasabing event. Para sa EuroTV Showbiz Balita, ako si Sam Marto, sumasaludo sa bawat Pilipino. Manatiling nakaantabay, magbabalik ang EuroTV Primetime Balita.
Matapos manalasa ang mga pag-ulan sa Davao at Caraga Region nito lang nakaraang linggo, kung saan maraming mga magsasaka ang naapektuhan, iniulat ng Department of Agriculture o DA na patuloy ang kanilang pamamahagi ng tulong sa mga ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng binhi para sa kanilang pananim. Umabot na sa 16 na milyong piso ang halaga ng tulong na naipamigay ng Kagawaran ng Agrikultura sa mga magsasaka na apektado ng shearline, Northeast Monsoon at Low Pressure Area o LPA sa Caraga at Davao. Sa kabuang halaga na yan, 3.2 million pesos ang naibigay na sa Agusan del Sur, Agusan del Norte, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur sa Caraga Region, habang ang natitirang 13.4 million pesos naman ay sa Davao Region ipinamahagi. Bukod pa riyan, nag-aalok din ng DA ng zero interest loan mula sa mga magsasaka mula sa Survival Recovery Loan Program Assistance sa ilalim ng Quick Response Fund. Yan ay upang makatulong na makabangon ng mga magsasaka mula sa kalamidad na kanilang nararanasan, gayon din ang kanilang mga sakahan. Samantala sa ngayon sa pagtatala ng DA, mahigit na sa 350 million pesos ang pinsala na naiwan ng naturang kalamidad sa mga nabanggit na probinsya. Matapos naman ang ilang paalala ng mga kumpanya ng langis nito lang nakaraang linggo na muli na namang magkakaroon ng oil price hike, epektibo na bukas February 20 araw ng Martes ang dagdag singil sa presyo ng mga produktong petrolyo. Yan ang sasalubong sa mga motorista ngayong linggo. Sa gasolina, 1 pesos and 60 centavos kada litro ang itataas nito. 1 pesos and 10 centavos naman sa kada litro ng diesel, habang 1 pesos and 50 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Oil Management Bureau, ang naturang pagtaas ay dahil pa rin sa tensyon na nangyayari sa Middle East at sa Red Sea. Kaya naman paliwanag ng Energy Department, ang taas presyo na nangyayari sa bansa ay sumasabay lamang daw sa pandaigdigang presyo ng mga produktong petrolyo. Sa ngayon, ito na ang ika-6 na linggo ngayong taon na may oil price hike sa bansa. Nag-anunsyo ang Taguig City Government ng pagbabawal ng e-trikes o electric tricycle, pati na rin ang mga e-bikes sa mga national roads o highways sa lugar. Para sa karagdagang impormasyon sa report ni Dan Villegas. Ipinatutupad ng gobyerno ng Taguig ang regulasyon ng Traffic Management Office at Land Transportation Office sa bisa ng LTO Administrative Order 2012-039 tungkol sa paggamit ng mga e-trike, kung saan inirekomenda na rin dito ang pagpaparehistro ng mga e-trikes at e-bikes at pati na rin ang pagpapalisensya ng mga may-ari o magmamaneho nito. Ipinagbabawal na rin ang paggamit ng e-trike bilang pampublikong transportasyon at limitado na lamang sa pampersonal na gamit. Ipinagbabawal rin na lagyan ito ng disenyo gaya ng paglalagay ng sidecar. Nire-rekomenda na rin dito ang wastong pagsusuot ng helmet sa lahat ng sakay nito. Para naman maiwasan ang pagiging hadlang ng e-trike sa ibang mga sasakyan, ito ay maaaring dumaan sa kanang bahagi ng kalsada. Maaari rin itong gumamit ng bike lane, ngunit dapat panatilihin ang mabagal na pagtakbo nito bilang prioridad ang mga namimisikleta. Ang mga hindi susunod sa mga nasabing regulasyon na ito ay makakatanggap ng karampatang parusa mula sa mga otoridad. Para sa Your TV News, Dan Villegas sumasaludo sa bawat Pilipino. Samantala, isang lalaki na service worker ang patay matapos barilin ng security guard sa isang industrial park sa Laguna. Nagpapahinga umano lamang ang service worker na paalisin ito ng CQ, kung saan ito ay nauwi sa pamamaril at ikinasawi ng trabahador. Para sa detalye ng balita sa report ni Dan Villegas. Patay sa pamamaril ang isang lalaki matapos itong paputukan ng isang park security personnel sa Calamba, Laguna noong Sabado. Ang dalawang lalaki ay kinilala bilang mga service workers na nagpapahinga lamang sa tabi ng bakod ng industrial park sa Barangay Batino nang sinubukan silang paalisin ng mga security guards ng establishmento. Ang krimen ay nangyari sa may banda lamang ng South Luzon Expressway. Kuha sa video ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng suspect at ng biktima na nauwi sa hindi inaasahang trahedya.
Ayon sa mga otoridad, ang dalawang security personnel ay tinangkapang tumakas, ngunit ang isa dito ay nahuli na ng mga pulisya. Ang isang suspect naman ay nasa kustodiya na ng Police Criminal Investigation and Detection Group. Para sa UrTV News, Dan Villegas, sumasaludo sa bawat Pilipino. Para sa balita sa mundo ng sports, hindi makakalahok si pambansang kamao Manny Pacquiao sa Paris Olympics 2024. Kasunod ito na naging pagtanggi ng Olympic body sa request na makasali siya sa naturang kompetisyon. Ang dahilan naging diskwalifikasyon, alamin sa balitang sports ni Mia Layagi. Narito na ang mga aksyong balita sa mundo ng sports. Hindi pinayagan ng International Olympic Committee o IOC ang hiling ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao na makasali sa nalalapit na Paris Olympics 2024. Sa isang sulat na tugon sa bid na makalahok si Pacquiao sa Olympics, ipinahayag ng IOC na lagpas na sa age limit para sa nasabing kompetisyon ang pambansang kamao na ngayon ay 45 taong gulang na. Batay sa qualification system para sa Paris Games na iniimplementa ng IOC sa iba't ibang National Olympic Committees at boxing federations, kabilang ang pagkakaroon ng age limit na 40 years old para sa mga atletang lalahok sa naturang palaro. Kinumpirma na rin mismo ng Philippine Olympic Committee o POC ang desisyon ng IOC para sa request na makasali si Pacquiao sa Summer Games. Ani POC President Abraham Bambol Tolentino sa isang pahayag, bukod sa lagpas na si Pacquiao sa age limit para sa palaro, kailangan na rin nitong dumaan sa qualifiers bago makasali. At kahit may universality rule, hindi na rin ito magagamit para sa request ni Pacquiao dahil sa average ng mga atletang mula sa Pilipinas na nakasali kada individual sport noong nakaraang 2 Olympics. Sa ilalim ng universality rule, ang mga NOC na may average na higit sa 8 atleta kada individual sport sa nakaraang 2 editions ng Olympics ay hindi na magagamit pa ang universality exemption rule. Matatandaan na may average na 16 athletes ang Pilipinas sa nakaraang 2016 Rio Games at 2020 Tokyo Games. At para naman sa nalalapit na Paris Games, 248 na mga atleta ang lalahok sa boxing division kung saan 9 na universality places din ang ilalaan, 5 para sa women's division habang 4 sa men's division. Samantala, 4 na Pilipinong atleta pa lang ang opisyal ng kwalipikado para sa naturang palaro, kabilang sina world number 2 pole vaulter EJ Obiena, gymnast na sina Carlos Yulo at Alea Fenegan, at ang boxer na si Yumer Marshall. At yan ang mga aksyong balita sa mundo ng sports. Ako si Mia Layagi at balik sa'yo, Henry at Vanessa. Usapang pag-ibig, mga ganap sa concert, ageless beauty ng mga sikat at usapin pagdating sa mga iniidolo niyong K-pop star. Ilan lang yan sa mga balitang entertainment na ihahatid sa atin ni Angelica Galvez. Happy Monday mga ka-stars! Narito na ang latest balita sa mundo ng entertainment. Para sa balitang showbiz, engaged na ang social media personality na si Christian Albert Gaza o mas kilala bilang Zian Gaza na self-proclaimed marites. Sa kanyang post sa Facebook account, makikita na nakaluhod dito habang isinusot ang singsing sa isang babae na ang background ay ang Marina Bay Sands sa Singapore. Sa caption ni Zian, sinabi nito na kung lagi raw siyang matatakot sa mga nangyayaring hiwalayan ay hindi na umano nito mararanasan ang tunay na kaligayahan. Nagpost rin ito ng same-day video ng kanyang proposal with the caption, "I thought marriage is just a paper till I met you." Samantala, sa ibang post naman ni Zian ay sinabi nito na nanghiram ito ng 100,000 pesos kay Boss Toyo para bumili ng engagement ring. Dahil umano walang babae ang deserve ng 299 pesos sa singsing sa Shopee. Pahabol pa nito na kung hindi raw nito kayang diskartehan ng engagement ring, paano pa raw kaya ang kinabukasan nila at ng kanilang magiging mga anak. Samantala, talaga namang kuminang ang River Maya reunion concert matapos itong maging star-studded ng daluhan ng ilang mga bigating artista at ng milyon-milyong fans ng sikat na 90s OPM band. Nakita rito ang ilang stars katulad nila Daniel Padilla, Sara Geronimo,
Mateo Guidicelli at Maris Racal. Spotted si Supremo Daniel Padilla kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Maggie Ford sa pag-attend ng concert. Ito ang isa sa kanyang bihirang public appearance matapos ang hiwalayan nila ng kanyang longtime girlfriend na si Catherine. Present rin ang popstar royalty na si Sarah Geronimo, kasama nito ang kanyang asawa ni Mateo Guidicelli. Samantala, as a proud girlfriend naman ng atake ni Maris Racal na nagdala pa ng banner na may nakalagay na Rico May Opa bilang suporta kay Rico. Nanood rin ng concert si Jolina Magdangal na proud wife sa mister na si Mark. Kasama nito manood ang kanyang anak na si Pel at si Anika. Hindi naman nagpahuli ang ilan pang stars katulad ni Kyla Estrada, Darren Espanto at ang magkasintahang Jean Oineza at RK Bagatsing. Spotted din sa concert sina Judy Ann Santos, Dominic Roque at Bella Padilla. Sa iba pang showbiz news, ageless beauty, yan ang naging atake ni Ann Curtis sa kanyang 39th birthday photoshoot na ibinahagi nito sa mga netizens. Sa kanyang Instagram post, ibinida ni It's Showtime host na si Ann Curtis ang kanyang birthday portraits na kinuhanan ni BJ Pascual. Sa mga litrato, makikita ang bare face ni Ann at ibinida ang kanyang gorgeous natural look. Samantala, ipinaghanda naman ni Erwan Yusuf ang kanyang asawa ng menudo with lots of capsicums para sa kanyang birthday. Matatandaan na si Ann Curtis ay umattend ng Eras Tour concert ni Taylor Swift kasama ang ilan nitong celebrity friends. At para naman sa mga K-pop fans dyan, naglabas na ng teaser ang BTS member na si J-Hope nang pasilip sa kanyang much-awaited documentary. Inilabas si J-Hope ang teaser ng kanyang documentary, Linggo na Madaling Araw kasabay ng birthday nito. Inilabas ang Big Hit Music ang teaser ng kanyang Hope in the Street documentary na sentro sa kanyang buhay at sa kanyang pagsayaw. Ang kanyang 18-second teaser ay ipinakita ang ilang clips ng pagsayaw ni J-Hope. Nakita rin dito ang ilang pagsayaw ni J-Hope sa kalsada ng Seoul, suot ang kanyang blue jersey shirts na may number 34. Ang kanyang documentary ay ipapalabas na sa March 2024. At yan ang mga latest balita sa mundo ng entertainment. Ako si Angelica Galvez. Balik sa iyo, Henry at Vanessa. At yun po ang mga balitang aming nakalap hanggang sa mga oras na ito. Para sa mga karagdagang balita at impormasyon, bisitahin kami sa aming official website, eurotvph.com. Mapapanood nyo rin po ang EuroTV News sa Pinoy Extreme Cable Channel. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli, ako po si Vanessa Cleopas. At ako naman po si Henry V. Nicolas. Para sa patas at tapat na pagbabalita, ito po ang EuroTV News. Sumasaludo sa bawat Pilipino.